Kaibigan sa isa't isa ng babae. Hindi kita masikaso ngayong gabi. Ibibigay ko sa iyo ang aking mahal na tao. Siguraduhing mangarap ka tungkol sa akin sa gabi. Kaibigan sa isa't isa ng babae. Ako rin. Ito ang bracelet na ginawa ko ng sarili kong kamay. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Agad akong darating para tulungan ka. Tandaan mong huwag uminom ng tubig bago matulog. Baka magkapagpaf ka. Mag-ingat ka kapag bumangon sa gitna ng gabi. Baka madapa ka. Kaibigan sa isa't isa ng babae. Kaibigan sa isa't isa ng babae. Kaibigan sa isa't isa ng babae. Miss na kita. Kaibigan sa isa't isa ng babae. Huwag mo akong hayaang umalis. Kaibigan sa isa't isa ng babae. Ang pirasong ito ay nagpapahaba ng mga binti. Kaibigan sa isa't isa ng babae. Ang kulay na ito ay bagay sa iyong kutis. Subukan mo. Ito ay nahawakan na ng aking manugang. Lahat ay ipapadala sa bahay. Oo. Ito ay hindi si Ginang Lin. Magandang araw, Tia. Ang swerte naman, Ginang Lin. Uy, Song Jiao yun. Tingnan natin ang tindahan sa tabi. Sige. Uy, Ginang Lin. Mukha kang may problema. Mukhang hindi maganda ang iyong pakiramdam. Bakit? Ang dalawang manugang mong ito. Muli ka na namang pinagalitan. Sino siya? Nasa kwento ba siya? Tingnan mo ang kanyang hitsura. Parang mayaman. Pag-aayos. Dapat ito ay kaibigan. Kaibigan sa baraha si Ginang Luo. Gusto niyang ipakasal ang kanyang anak na babae sa pamilya ni Ginang Lin. Pero hindi gusto ng kanyang biyenan. Sila ay mga bagong yaman na mayabang. Kaya siya ay nagalit at nagpa siya na maghiganti sa biyenan. Paano siya maghihiganti? Sa paglalaro ng mahjong, sinadyang talunin ang biyenan. Kapag naglalaro ang biyenan sa kanya, hindi siya kailanman nanalo. Sabi ko, Ginang Lin, huwag ka nang magpanggap. Kumakalat na ito sa mga ginang na ang dalawang manugang mo ay hindi magkasundo. Ito ay katatawanan sa mga mayayamang pamilya sa Haicheng. Hahaha, tayo na. Ay nako, nanay. Kaya mo, pero ako ay hindi. Hindi ito pang publikong banyo. Ang dami mong sinasabi. Ano ba? Sino ang nagsabing hindi kami magkasundo? Kami ay magkaibigan sa buong mundo. Nakikita mo lang ang iyong anak na babae na hindi makapag-asawa sa pamilya ni Ginang Lin. At dito ka nagiging mapanlait sa amin. Totoo. Ikaw, nanay. Ganyan ba kayo makipag-usap sa mga nakatatanda? Ganyan ba ang usapan? Una, humingi ka ng tawad sa aking biyenan. Tawad? Bakit ako maghihingi ng tawad sa kanya? Sinasabi ko sa inyo, kung hindi kayo, humingi ng tawad sa akin ngayon. Ako ay, gagawin kong hindi manalo ang inyong biyenan. Sa buong buhay niya sa pagmamabunot, hindi siya mananalo. HMPH. Ito ay maituturing na banta. Sino ang tinatakot mo? Akala mo ba ikaw ay isang Diyos ng sugal? Nakakatawa. Bakit ang sama mo? Magbabalik ako. Pero walang silbi ang pagbabalik. Naglalaro na ako ng mahigit 30 taon ng baraha. Basta't makita ko ang baraha, alam ko na kung ano ang panalo ng iba. Hanggat nandito ako, hindi ka na makakapagtagumpay sa sugal. Ikaw, ang laki ng iyong sinasabi. Kaya mo bang makipaglaro sa akin? Nakatikim ka na ba ng mahjong? Maglalaro kami sa iyo. Sila ay maglalaro ng baraha kasama ko. Ito ang pakiramdam na may sumusuporta sa iyo. Nababaliw ka na. Hindi ako marunong magmahjong. Hindi ka ba naglaro ng QQ mahjong? Nanalo ka ng ilang bilyon na. Mga beans ng saya, nakalimutan mo na. Iyan ay maituturing na. Sabihin mo na lang kung ito ay mahjong. Napakabait ng ating biyenan sa atin. Kung makikita natin siyang inaapi, ano tayo kung hindi tayo mga babae? Makikipaglaro kami sa iyo. Sige, kaya't maglaro tayo ng Sichuan mahjong. Kayo dalawa, makipaglaro kasama ko at ang aking anak na babae. Kung matalo kami, ang buong pamilihan, ano man ang gusto ninyo, pumili kayo. Pero kung matalo kayo, ang Lin Group, 10% ng bahagi, ay mapupunta sa pamilya Luo. Ano, handa ba kayong maglaro? 10% ng bahagi ng Lin. Ilang saya beans ang kailangan para dito? Medyo natatakot ako. Maglaro na tayo. Huwag matakot, mahal na manugang. Kung matalo, ayos lang. Tinutulungan ako ng Diyos. Ngayon, ituturo ko ng mabuti. Ang dalawang ito mula sa pamilya Lin. Mga walang silbing manugang. Pagsasawalang bahala sa inyong pamilya Lin. Itinatagong baraha. 4 na tubo. Pagsama. 7 linya. Baraha.
3,000. Pagsama, 8 linya. Baraha. Dagdag na baraha. Ha. Pagsariling panalo. Panalo sa pagkakaroon ng sentimental na pagsasamantala. Kaibigan sa isa't isa ng babae. Napakaganda mo. Kaibigan sa isa't isa ng babae. Si Xuan Majong, labanan hanggang sa dulo. 3 bahay na lang ang natitira. Magpatuloy. Pitong libo. Hehe, panalo, panalo, panalo. Ay, parang ako. Nakuha ko ang pansariling panalo. Kaibigan sa isa't isa ng babae, ang galing mo naman. Alam ko na, sa loob ng maraming taon ng laro, hindi ito para sa sarili lang. Computer hell mode. Kaya kung manalo, hindi pa rin kita matatalo. HMPH. Ay nako, handang tumanggap ng pagkatalo. Lumuhad ka at humingi ng tawad sa aking biyenan. Oh, at mayroon pang, mga damit sa mall. Pumili tayo ng kahit ano. Ikaw, nanay, ano ang gagawin? Kung kailangan lumuhad, lumuhad na. Pwedeng mawala ang mukha. Sobrang nasasaktan ako para sa aking pera. Nanay, pasensya na. Ay, kalimutan na lang. Tumayo ka na, malaki ang puso ko. Kaibigan sa isa't isa ng babae. Tara na, pumili tayo ng damit. Tara na, nanay. Itong isa at yung dalawang iyon. Itong isa, itong palda, at itong pares ng sapatos, at itong sombrero. Mabuti na lang, mga damit na kinuha nila, kung pagsasamahin, hindi lalampas sa 10 piraso. Ay nako, pera rin iyon. Kanina, sinabi natin 2, huwag na lang. Kailangan ang natitira. Ano, Tia, mag-swipe ka na. Ay nako. Ibigay mo na. Kaibigan sa isa't isa ng babae. Yung suot mo kanina, napakaganda. Balang araw, magpapalitan tayo. Ginang Luo, salamat sa pagbisita. Hayaan mong makita ko. Magkano ang na-swipe nila? Ay nako. Ay, hindi tama. Ang account na ito para sa pagbabayad. Bakit sa Lins Bank? Dahil ang pamilihan na ito ay pag-aari ng pamilya namin. Ikaw, bakit hindi mo sinabi kanina? Hindi mo naman ako tinanong. Mga manugang, tayo na. Huwag kayong masyadong magyabang ng maaga. Akala nyo ay kapag ikinasal sa Lins, ayos na ang lahat. Matagal ko nang nalaman. Ang 2 binata ng pamilya Lin. Hindi talaga sila gusto kayo. At ngayon, nagsisilang na kayo. Walang paraan. Hintayin sila. Sino ang nakakaalam sa labas? Kung may 7 inaalagaan, 8 mga kasintahan kayong 2. Maghintay na lang kayong maalis sa bahay. HMPH. Ito ay siya. Siya ang unang nanggulo sa amin. Ang atmosfera ay umabot na sa ganito. Kung mas tahimik pa, ay magiging hindi magalang na Bakit ka nakatingin sa akin ng ganyan Wala naman akong sinabi na mali. Tia, kahit na ikaw ay tapat, hindi mo naman pwedeng gamitin ang bibig para manghila. Talagang malakas ang bibig. Para bang naglagay ng laxative. Basta ba mo pa ang bibig, sumasabog na. Noong umuunlad ang tao, nagtatago pa ba? Hindi naman kami bangka ng damo. Pwede bang huwag nang? Dito sa amin. Kayo. Naglakas loob kayong murahin ako Alam niyo pa ba ang asal Huwag nang sabihing murahin ka. Kung hindi mo naiintindihan, maaari ko pang ukitin ang iyong pangalan sa bato. Pagdating sa asal, nais ko sa iyo na punuin ng mga anak. Lahat ay dahil sa tulong ng mga kapatid. Sige na. Sige, umalis na tayo. Ginang Luo, kapag may oras, maglaro tayo ng mahjong Kayo. Ay nako. Mama, okay ka lang ba? Mama. Ano? Nandyan si Ginang Luo sa bagong pamilihan ng pamilya Lin na sinabihan ng 2 binibining mayaman at nahimatay sa galit. Anong nangyari? Dahil si Ginang Luo at ang 2 binibining mayaman ay natalo sa mahjong at hindi na alam kung ano ang nangyari. Nag-away sila. Si Ginang Luo ay nagalit sa 2 binibining mayaman. Sinabi na ang 2 binata ay talagang hindi gusto. Ang 2 binibining mayaman ay pinapalayas. At sinabi rin na ang 2 binata ay may mga kabit sa labas na 7 o 8 kaibigan. Nakakatawa ka pa.
Si Ginoong Luo, hindi ba't may mga kabit sa labas? Ilang mga kabit, sakto lang na may sakit si Ginang Luo. Kaya hayaan ang mga kabit na ito na bumisita. Sa pagbisita, siguraduhin ipaalam sa kanila, kay Ginang Luo, na sana'y maging masaya si Ginang Luo, at maging malusog. Oo, 可 kuya, 怎么感觉 bakit parang 你现在比我 mas malalim ka pa kaysa sa akin ngayon? Nakaon ang aircon at nakasusuot pa ng scarf. Hindi ka ba mainit? Sinasabi mo ito. 那个 Iyon, 宋昭云跟我 ito ay inihabi sa akin ni Song Jiaoyun. Ay, sa isang yelo tulad mo, hindi ko maipaliwanag. Hindi mo ba naiisip na ang kulay ng scarf mo ay medyo katulad ng damit ni Tony? Medyo magkapareho ba? Ako, 时尚 fashion, hindi mo naiintindihan. Ako at ang pamilya Lin. Ang dalawang cute na iyon ay walang katapusan. Nakakainis talaga ako. Sino kayo? Ate, kami ang mga kabit ni Ginoong Luo. Naway gumaling kaagad. Ako ang ikatlong kabit. Ako ang ikalimang kabit. Hi. Ako ang ikapitong kabit. Kayong mga asong babae, tumahimik kayong lahat. Saan si Ginoong Luo? Kailangan kong makipag-usap sa kanya. Ayos lang. Dumating ka sa tamang oras. Sabihin mo, ano bang nangyayari dito? Nanay, naglapaslog kang saktan ako. Ikaw, tanga. Ano ang ginawa mo kay Binibining Mayaman Lin? Ano ang ginawa mo? Nagpadala ng tao si Ginoong Lin para sabihin sa akin na kailangan kong kanselahin ang lahat ng aking pakikipagtulungan. At pinapapunta akong dalhin lahat ng mga babae upang bisitahin ka sa ospital. Kung hindi, itataboy ako sa dagat. Paulit-ulit kitang sinasabi, huwag mong saktan ang pamilya ni Ginang Lin. Ikaw pa, pinutol mo ang lahat ng aking mga pagkakataon. Ikaw, Itay. Gusto kong makipaghiwalay sa iyo. Umalis ka, hiwalayan. Ikaw, hiwalayan. Nanay, nanay. Luyuyu at Song Jiaoyun. Pababayaan ko kayong magbayad ng halaga. Nagdadalang tao ako. Nagdadalang tao din ako. Ano ang gagawin natin? Nagkasundo tayo. Magiging single habang buhay. Sino ang unang yumaman? Para sa isa, magbibigay ng suporta. Ngayon, may dagdag na. Hindi ko nasasabihin ang murang asawa. May dalang sanggol pa sa tiyan. Isang paalala ng pagkakaibigan. Dalawa ito. Nagdadalang tao ako ng kambal. Ikaw, 3 sanggol. Isang higit pa kaysa sa akin. Ay nako, sa totoo lang. Hindi naman ganoon kasama ang sitwasyon. Kahit na tayo ay mga supporting character. Pero ngayon, hindi mo pa ako pinatay. Hindi pa rin ako nagpakamatay. Tayo ay mga manugang ng pinakamayamang pamilya sa Haeneng. Mga manugang ng unang mayamang pamilya. Basta't huwag na tayong gumawa ng gulo. Maayos na ipanganak ang bata. At pagkatapos ay makipaghiwalay. Hatiin ang kalahating ari-arian. At magretiro ng maaga. At tamasahin ang buhay. Kaibigan, talaga namang henyo ka. Unang ginang at pangalawang ginang. Huwag na kayong mag-away. Pareho kayong nagdadalang tao. Huwag tayong gumalaw, delikado sa bata. Isang kwintas lang ang kailangan. Hayaan kayong mag-away. Talagang hindi pa nakakita ng mundo. Mga mahihirap na tao. Sa inyo lang. Karapat-dapat kayong mag-asawa sa pamilya Lin. Bilang isang misis, hintayin si Kuya Lin Shu at Kuya Lin Chen. Makikita ang inyong pangit na mukha. Palayasin kayong dalawa. Dalawang binata ng pamilya Lin. Hindi ba't ako ang pipili? Kaibigan, tingnan mo na. Yung mukha nilang dalawa. Mas gwapo pa kaysa sa paborito kong artista. Yung mga abs sa puting kamiseta. Bahagyang nakikita. Ito ay para sa aming dalawa. Pwedeng matulog ng libre. Legal na asawa. Magising ka, dilaw na batang babae. Nakalimutan mo na ang kapalaran natin sa libro. Magpakatatag sa pagbubuntis. Hatiin ang yaman sa diborsyo. Nagprotesta para sa isang kwintas. Ang malamig na ito ay asawa ko. Isang tawag. Tawagin kami mula sa Amerika. Dahil sa ilang piraso ng sirang diamante,
Ang tusong ito ay asawa ko. 是我老公。 Kailangan bang ipaliwanag? Ano ang gagawin, kaibigan? Ngumiti ka ng may tiwala. Siguradong may paraan ka. Sa tingin mo, iyon ay kumpiyansa. Wala na akong ibang magagawa. Ang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng panggigipit na ito. Ano bang nangyayari? Kuya Linshu, Kuya Linchen. Ang kwintas na ito. Dapat sana ito ay para sa. Binabati ko ang dalawang ginoong may bahay. Ipinadala ito bilang regalo sa pagbubuntis. Hindi ko inasahan. Nahayaan ang dalawang ginoong may bahay. Maglaban-laban. Ako ang hindi nag-isip ng mabuti. Huwag na kayong magalit. 1,000 taong gulay na tsaa. Masamang bulaklak ng lotes. Alam na natin ang ating mga hipag. Sila ay 2 tao. At 1 kwintas lang ang ibinigay. Ano ang iniisip mo? Ako. Gusto mo lang kaming makita. Nag-aaway. Hayaan ang mga mayayamang tao sa Haicheng na makita ang kituwatawan ng pamilya Lin. Sila ba ay hindi makapag-usap ng 3 salita at nagsisimula ng mag-away? Bakit parang kakaiba ngayon? Ito ay binili ko sa London. Sa auction. Ang ganitong uri ng diamante. Sa buong mundo, isa lang. Sa tingin ko, isa. Tanging ang 2 ginoong may bahay. Ang karapat-dapat sa kwintas na ito. Dapat sana. Magpapalitan kayong 2 sa pagsusuot. Hindi ko inasahan. Hey, pakinggan mo. Pakinggan mo. Mukha bang makatwiran ito? Ang mga alahas nyo ay pinagsasaluhan. Nilali mo ang pamilya Lin. Hindi mo kayang bumili ng alahas. Kuya Linshu, wala akong ganitong intensyon. May mga bagay pa akong dapat ayusin sa bahay. Uuwi ka na, Kuya Linchen. Sa susunod, huwag nang magdala ng ganitong uri. Huwag nang ipadala dito. Kami sa pamilya Lin. Hindi kami basurahan. Ako, Palem. Ginang, Leo, pakiusap. Kayo rin, lumabas na. Oo. Lu Yuyu, binabalaan kita. Huwag kang gumawa ng gulo sa pamilya Lin. Naalala mo ba? Guy, tulungan mo ako. Buntis ako sa anak ko. May lakas ka pang makipag-away. Ano ba talaga ang dahilan mo para sa kwintas? O gusto mo lang magpahirap sa sarili mo hanggang sa magkaroon ng miscarriage? Wala akong balak na mag-miscarriage. Wala rin kaming laban. Sa tingin mo, maniniwala ako. Hey, bitawan mo siya. Sumunod ka sa akin. Saan tayo pupunta? Ang panganay at pangalawang anak, ayon sa utos ninyo, lahat ng pangunahing tatak, nagpadala ng pinakabagong koleksyon ng alahas. Lahat ay naipadala na. Baby, tingnan mo itong bracelet. Talagang bagay na bagay ito sa iyo. Bilhin. Itong singsing, isuot mo. Siguradong maganda. Ang 2 kulay na ito. Ang ganda naman ito. Bilhin na lang. Kayo na 2 ay ilang araw na. Hindi kumain ng maayos. Ano ngayon? Sinadya kong palitan ang kusinero. Kahit para sa sanggol sa tiyan. Kumain kayo ng marami. Girl, mukhang masarap ito. Kumain ka ng marami. Kumain ka rin, kumain ka rin. Ang 2 manugang dati, araw-araw nag-aaway. Ni isang butil ng kanin ay hindi kumain. Anong nangyari ngayon? Pagbalik ng 2, ang relasyon ng mga manugang ay bumuti. Mukhang dapat, atali ang 2 ito. Sa bahay, pumunta na ako sa opisina. Sasama ako sa'yo. Ang late na. Bakit ka pa pupunta sa opisina? Umalis ka na. HMM. Anong iniisip mo? Isa lang siya, para makapag-asawa sa mayamang pamilya. Babaeng naglalagay ng mga bagay sa akin. Lumapit sa akin. Hindi naman. Pinasunod lang ako. Para lang iyon. Huwag mong sayangin ang steak mo. Kakainin ko na lang para sa'yo.
Ang babaeng mahilig sa pera. Sa wakas ay hindi na nakatiis. Tanungin mo ako ng pera. Nagbigay ka ba ng tulong sa pamilya mo? Kaya't ang iyong foie gras. Kukunin ko na lang. Kumain ka ng mas marami. Kayong dalawa ay sobrang hindi makatwiran. Ang asawang ito ay bagong buntis. Hindi alam na dapat masamahan ang asawa. Alam lang ay nakadapo sa kumpanya. Ngayon, hindi kayo pinapayagang umalis. Manatili na lang sa bahay. Itay, ingatan mo silang dalawa. Kung sakaling mga apo ko, kung may mangyaring masama, hindi ko kayo patatawarin. Kumain ka ng sobra. Hindi ito mabuti para sa katawan. Tara na. Bumalik sa kwarto at matulog. Bumalik sa kwarto. Matulog. Hindi kami pupunta. Oo nga. Kung matutulog, ako at si Yuyu. Matutulog ng sabay. Kayong dalawa ay matutulog ng sabay. Anong nangyari? Kayong dalawa, pwede rin kayong matulog ng sabay. Tara. Anong nangyari sa kanya ngayon? Ang asawa mo. Kinuha ang asawa ko. Bakit mo ako tinitingnan ng ganyan? Kung hindi, sasamahan kita matulog. Lumayo ka sa akin. Ang pagbubuntis na ito ay sobrang hindi komportable. Mga baby, huwag niyong guluhin ang nanay. Lahat ng kinain kong hapunan ay nilabas ko. Ang gutom na gutom ako. Hey, bakit hindi? Mag-order tayo ng takeout. Mga hipon, turkey noodles. Ang aking taro cheese milk tea ay walang yelo. At ang iyong dating nobyo na binugbog. Lemon tea na may kalahating asukal. Naalala ko lahat. Mayroon akong discount voucher. Ako na ang mag-order. Yun, namimiss kita. Magkita tayo bukas sa dati nating lugar. Ang cheesy naman ang tawag. Sino yan? Ay nako, ang paboritong walang kwentang lalaki ng orihinal na mayari, Wen Lin. Ang kalaban ng pamilya Lin. Para sa orihinal na mayari, para magnakaw ng mga lihim pangkalakalan ng pamilya Lin. Iyon ay isang matamis na pananalita. Pinabola ang orihinal na mayari hanggang sa malito. Sa huli, nakuha ang mga lihim pangkalakalan. Isang sipa lang ay itinaboy na ang orihinal na mayari. Mga lihim pangkalakalan ng pamilya Lin. HMM. Nakuha mo na ba? Nakuha ko na. Nasaan na? Nasa drawer ko. Ako. Agad mong ibalik yan. Bilisan mo. HMPH. Talagang hindi makaupo. Ako, ang asawa ng arranged marriage. Kung susunod lang sa mga alituntunin, ayos lang. Pero naglakas loob siyang kumilos. Lihim pang kalakal ng pamilya Lin. Huwag mo akong sisihin kung ako'y walang awa. Kahit na siya ay nagdadalang tao ng iyong anak. Ngunit ito ay may kinalaman sa interes ng pamilya Lin. Talagang hindi dapat maging mahina ang puso. HMPH. HMPH. Nandyan din ang nakatatandang kapatid na babae. Yun, bilisan mo na. Anong ginagawa mo? Bilisan mo na. May problema ang disenyo na ito. Kung hindi ito maiaayos dito, magiging hindi komportable. Ay nako, ang tagal na. At ang amoy ng trabaho ay nandyan pa. Bilisan mo na. Kung hindi ka pa aalis, mahuhuli ka na. Isang bagay na kailangang baguhin. Kami na tulad ng mga designer. Hindi namin kayang tiisin ang ganitong pagkakamali. Ay nako, bilisan mo na. Narito na, narito na. Ang late na. Bakit ka nandito sa aking silid-aralan? At ikaw pa, anong ginagawa mo? Maliit na buntis. Ito. Ako. Hindi ba ako hindi makatulog? Dumaan lang ako para maghanap ng libro. Oo. Kami ay naghahanap ng libro para sa prenatal education. Ganun ba? Song Jiao yun.
Mas mabuti pang huwag mo akong. Sinasadya kong ilagay ito dito. Nandyan pa ang lihim pang kalakal. Hindi kinuha ni Song Jiao yun. Bakit? Bakit ka ganyan ka masungit? Hindi ka naman buntis. Siyempre, hindi mo alam ang hirap ng pagbubuntis. Magandang araw. Kaninong delivery ito? Huwag kalimutang magbigay ng 5 bituin na rating, ha? Hipon. Piniritong manok. Buntis ka na, kakain ka pa ng mga ito. Sino sa inyo ang umorder? Walang umorder. Ikaw ba ang umorder? Baka mali ang naipadala mula sa tabi. Oo. Dito sa loob ng 10 milya. Lahat ng ito ay mga bilya ng pamilya Lin. Ha. Ang laki naman ng bahay nyo. Tandaan mong buksan ang navigation sa bahay mula ngayon. Tara na. Huminto ka. Naalala ko ang relasyon nyo noon. Hindi naman maganda. Bakit ngayon ay sobrang ganda ng relasyon nyo? Nagkasama kayong tumakbo sa silid-aralan para sa prenatal education. At nag-order pa kayo ng delivery. Ang relasyon ay maaaring linangin. Hindi mo naman ako pinapansin. Hindi ako nakikipaglaro sa kanya. Kanino ka nakikipaglaro? Sa'yo ba? Oo nga. Kaya't ako at ang hipag ko ay parehong buntis. Anong masama sa pagtira ng magkasama? Kung hindi, matutulog ka sa akin. Siya ngayon. Bakit iba siya ngayon kumpara sa dati? Magandang isipin. Bumalik sa kwarto para matulog. Sige, tara na. Ay, hindi tama. Kuya, hindi ba't nandito tayo para manghuli? Utusan ang kusina na maghanda ng merienda. Ipadala ito sa kanya. Kuya. Hindi mo naman siguro. Na-in-love ka na kay ate, di ba? Sobra ka namang mag-isip. Disenyo na hindi ko kailanman nasiyahan. Bigla itong naayos. Sino yan? Ate ng mayamang binata. Ito ay utos ng 2 binata sa kusina. Merienda na inihanda para sa 2 ate. Merienda. Hipon at pritong manok. Ito ay espesyal na utos ng mayamang binata. Gawa ng kusina. Mas malinis kaysa sa labas. Kung ano ang gusto nyong kainin sa susunod. Huwag mag-atubiling utusan ang kusina. Hindi na kailangang umorder ng takeout. Hindi mo mahahalata ang malamig na mukha na ito. Mabait pa nga siya. Kaibigan. Hindi mo naman siya nagugustuhan, di ba? Paano mangyayari iyon? Tara na. Kumain at matulog. Kaibigan, ang saya ng palda mo. Ang ganda. Naka-bubble. Nakapak. Yung mga damit ng mga mayayamang babae dati. Lahat ay sobrang labis. Huwag kalimutan. Ako ay isang hindi sikat na designer. Sa susunod, ang iyong estilo ay ipagkakatiwala ko na sa akin. Siyempre, umalis na. Tara na. Sige na. Saan tayo pupunta? Mga ginoo at ginang. Ngayon ang araw ng prenatal check-up. Mga ginoo, maaga pa lang ay naghihintay na sa pintuan. Oh, tara na. Malugod na tinatanggap ang nakatatandang ginoo, nakatatandang ginang, nakatandang ginoo at ginang. Hindi nakakagulat na ito ang pinakamayamang pamilya sa Haicheng. Isang simpleng prenatal check-up, ganito kalaking paghahanda. Mga ginang, pakiusap, pumasok kayo. Lu Yuyu, Song Jiao yun, ang direktor ng inyong Lin Hospital, ay naipagkasundo ko na. Nakikita ko ang inyong panlabas na pagkakasundo. Hanggang kailan ito magtatagal?
Binabati ko ang mga ginoo at ginang. May tibok na ang puso ng sanggol. Ha, guy-guy. Ang ating sanggol ay may tibok na ng puso. Narinig ko, narinig ko. Gusto kong maging ninang ng iyong anak. Huwag kang gumalaw. Mag-ingat na hindi masaktan ang sanggol. Kung ganyan pa, matatakot sila. Pero, ang sitwasyon ay medyo hindi maganda. Ano ang sinabi mo? Mga ginoo at ginang. Ang progesterone ay may mga sintomas ng mababang antas. Kailangan ng pag-inom ng progesterone. Kung hindi, may panganib na huminto ang pagbubuntis anumang oras. Kaya mag-iniksyon ka na. Anong ginagawa mo? Pero, ang karaniwang progesterone ay hindi kayang gamutin ang ganitong sintomas. Kung nais mong mapanatili ang sanggol, kailangan ng Lin Group, ang kanilang subsidiary na kumpanya ng gamot, sa laboratorio sa Amerika, ang bagong na-develop na nanoprogesterone. Pero ang ganitong progesterone ay medyo mahalaga. Isa lamang ang mayroon. Ibig sabihin, ang sanggol ng dalawang ginoo ay maaari lamang mapanatili ang isa. Ang mga bata ng dalawang asawa, isang bata lamang ang maaaring iligtas. Kapag ang isang babae ay pumasok sa mayamang pamilya, ang bata sa kanyang tiyan, ito ang tanging panagot. Malapit na kayong maglaban hanggang sa mamatay. Tunay na isang magandang palabas. Agad na mag-isip ng solusyon para sa akin. Ang mga bata ng dalawang asawa, dapat itong iligtas para sa akin. Kung hindi, ayusin ang mga gamit at umalis. Bakit hindi pa nagsisimula ang laban? Ilagay ang sarili sa pananaw ng manggagawa. Talagang hindi ko na kayang tiisin. Bakit ka sobrang galit? Hindi mo ba narinig? Isang progestan lamang ang mayroon. Ako, bakit mo pinapahirapan ang manggagawa? Direktor, bigyan siya. Kaibigan, madalas kang puyat sa trabaho. Palagi kang may sakit. Ang direktor ang nagbigay sa kanya. Ay, hindi pwede. Kakakilala ko lang na magiging ninang ng iyong anak. Dapat kang makinig sa akin. Ay, okay lang iyon. Ikaw na ang gumamit. Bukod dito, tanging ang mga malalakas lamang ang karapat-dapat na maging anak ko. Wala namang masama sa mga bata. Ay, nako. Ay, bakit pinapayagan pa silang magpakumbaba? Ay, pakinggan mo ako. Ay, tumahimik ka at pakinggan mo ako. Para sa aking anak na babae. Ay, nakalimutan mo na kung ano ang ginagawa ko. Alipin pang laboratorio. Mahirap na manggagawa sa gamot. Ay, anak na babae, halos nakalimutan ko. Nagtapos ka sa kolehiyo ng gamot, kaya mong gumawa ng gamot para sa sarili mo. Oo nga, yung ginawa ko para sa iyo. Eksklusibong race 8 ng gamot pampapayat, na nagpagan sa iyo ng 10 libra. Yun ay dahil sa pagkabad trip ko. Sa dahilang may impeksyon ako sa bituka. Sabihin mo na lang kung pamayat ka o hindi. Pakiabot na sa akin ang progestin. Maaari kong suriin ang formula. Magagawa ko ito para sa sarili ko. Unang asawa, ikaw na ang gumawa ng gamot. Hindi ito tama. Hindi ito ayon sa regulasyon. Hindi ba ito ospital ng Pamilya Lin? Ang mga patakaran ay itinakda ng Pamilya Lin. Bukod dito, para sa sarili ko ito. Wala akong tutol. Ano ang hindi ayon sa regulasyon? Oo nga, kung magagawa ni Yuyu ito, hindi ka na rin papagalitan. Kung ibibigay ko ang progestin na iyon sa iyo, nahulog mo ito. O nagkamali sa operasyon. Nawalan ito ng bisa. Kaya ang bata ng pangalawang asawa ay hindi na rin mapapanatili. Walang anuman, nagtitiwala ako sa kanya. Oy, magpursige ka. Ako at ang sanggol sa aking tiyan. Pareho kaming nagtitiwala sa iyo. Song Jiao Yun, kailan ka naging ganito katatag sa unang asawa? Kung hindi, ilalabas ko na lang. Isa lang akong manggagawa. Hindi ko dapat isakripisyo para kay Miss Liu. Ang aking kinabukasan ay nakataya. Kaya, hindi ba ninyo ginagawang biro ang inyong sariling anak? Bakit nandito na naman ang maliit na green tea? Kapatid na Lin Shu at kapatid na Lin Chen. Medyo hindi ako maganda ang pakiramdam ngayon. Pumunta sa ospital para magpa-check up. Hindi ko akalain na makikita ko kayo dito. Kakaibang narinig ko lang ang pag-uusap ng dalawang asawa. Kayo, hindi ninyo ako sisisihin, di ba? Kung hindi maganda ang pakiramdam, agad na pumunta sa doktor, upang hindi na maglibot pa, na maantala ang kalagayan. Direktor, sundin ang utos ng unang asawa. Ibigay mo ang progestin sa kanya. Tingnan natin kung kaya niyang ihalo ito. Sige. Ay, hindi pwede. Ayon sa atin, sa maraming taon ng panonood ng maiikling dula, siguradong, may kinalaman siya dito. Miss Liu, hindi ka ba dito para magpagamot? Nasaan ang resibo? Ako,
Hahanapin ko. Huwag nang maghanap. Wala talagang ganun, di ba? Nakikita ko na. Hindi ka dito para magpagamot. Nandito ka para magdulot ng gulo. Ako. Kapatid na Linshu, totoong may sakit ako. Pero, nawawala ang resibo ko. Walang anuman. Tingnan ang kanyang record ng pagpaparehistro. Oo. Sige na, huwag nang makipag-usap sa kanya. Direktor, ibigay mo ang progesten para makita ng aking malaking asawa. Ayos. Halika. Nakakagulat, Purong. Hindi naman siguro na hindi mo kayang ihalo, di ba? Nanoprogesten. Talagang wala sa merkado dito. Bagong gamot na hindi pa nakita. Pero ang mga sangkap ay karaniwang mga gamot sa merkado. Dapat ay kayang i-produce ng maramihan. Paano posible na isa lang? Anong sinasabi mong kalokohan? Ikaw na walang alam. Na umaasa sa iba para umangat. Anong alam mo sa pharmacology? Ay, ikaw at ako. Liu Fangfei. Kung muli kang magiging walang galang sa aking asawa, na mga salita, itataboy kita magpakailanman sa dagat ng merkado. Sigurado ka bang makikita mo ito? Siyempre, kahit na wala akong kakayahan sa pagbuo ng gamot. Pero dati, nag-eksperimento ako sa laboratorio, na nagpaganda sa akin ng buhok, at saka, ang simpleng formulang ito, basta't bigyan mo ako ng mga sangkap, mabilis kong makokopya ito. Narito ang formula at kagamitan. Maghanda ka. Kapatid na Linshu, talaga bang gusto mong ipagawa sa kanya ang gamot? Isa, sinira niya. Ano ang gagawin sa reputasyon ng Lin Group? Ang mga bagay ng Lin ay wala sa iyo. Ako. Ang iyong lalaki ay mukhang maaasahan. Kuya, bakit parang sila dalawa ay parang magkasintahan? Tumahimik ka. Unang Ginoo, nandito na ang mga hilaw na materyales at kagamitan. Simulan na. Ay. Naging matagumpay. Tingnan ninyo. Pareho na pareho. Pareho na pareho. Guy, ang galing mo naman. Bakit ka tumatawa? Tumatawa ako. Ang asawa ko ay kakabuhat lang sa asawa mo. Kung hindi, yakapin kita. Nakakasuka. Huwag kang gumalaw. Mag-ingat na hindi masaktan ang bata. Oh, ikaw ang direktor ng parmasya. Lumapit ka at tingnan. Unang Ginoo, gamot na inihanda ng unang asawa, at gamot na ipinadala mula sa laboratorio sa Amerika. Eksaktong pareho. Galing mo, Guy. Kung ganun, ang ating sanggol ay magkakaroon ng pag-asa, HMM. Kaya't narito na ang tanong. Ang ganitong race ATA ay kaya kong gawin. Bakit isang piraso lang ang meron sa ospital nyo? Tinatanong ka ng aking hipag. Bingi ka ba? Ikatlong Ginoo. Sinasabi ko, ang progesten na ito ay mula sa laboratorio sa Amerika. Isang piraso lang ang naipadala. Tulad ng sinabi ng unang asawa, ang race ATA na ito ay talagang simple. Maaari itong gawin sa bansa. Hindi na kailangang i-import mula sa Amerika. Bakit hindi mo ito sinabi kanina? Si Miss Liu ang nagutos sa akin na gawin ito. Ako, binigyan niya ako ng 1,000. Kaya ko ito sinasabi. At sinabi pang basta't itago. Ang race ATA ng nanoprogesten, kung ibebenta sa itim na merkado, ay makakakuha ng malaking pera. Nakalimutang sarili rin ako. Nakakakita ng pera. Ikaw ang nag-aakusa ng walang batayan. Wala akong sinungaling. At saka, walang problema ang mga pagbubuntis ng dalawang asawang ito. Wala ring problema. Lahat ay utos ni Miss Liu. Siya ang nagutos sa akin na gawin ito. Sabi niya, walang sino man ang mag-iimbestiga. Gusto lang niyang ipaglaban ng dalawang asawang ito.
para sa gamot na ito. Mag-away ng labis. Unang Ginoo, kung hindi kayo naniniwala, maaari kayong mag-imbestiga. Maaari itong suriin. Kapatid na Linshu, lumaki tayong dalawa mula pagkabata. Naniniwala ka sa akin, di ba? Unang Ginoo, wala nang natagpuan sa ospital. Ang record ng pagpaparehistro ni Miss Liu. Ang gamot na inireseta ng unang asawang babae, at ang gamot na ipinadala ng laboratorio sa Amerika, ay eksaktong pareho. Kaibigan, ang galing-galing mo. Kaya't ang ating sanggol, ay magkakaroon ng pag-asa. Kaya't narito na ang problema. Ang ganitong race ATA ay kaya kong gawin. Bakit isa lang ang meron sa ospital nyo? Tinanong ka ng aking hipag. Bingi ka ba? Ikatatlong Ginoo, isang batang Ginoo. Sinasabi ko. Ang progesterone na ito, ay mula sa laboratorio sa Amerika. Isang piraso lang ang naipadala. Tulad ng sinabi ng unang asawang babae, ang race ATA ng gamot na ito ay talagang simple. Maaaring gawin dito sa bansa. Hindi na kailangang i-import mula sa Amerika. Bakit hindi mo ito sinabi kanina? Si dalagang may impluensya sa kwento ang nag-utos sa akin na gawin ito. Ako, binigyan niya ako ng 10 milyon. Para sabihin ko ito. Sinabi pa niyang basta't itago. Ang race ATA ng nanoprogesterone. Kung ibebenta sa itim na merkado, makakakuha ng malaking pera. Ako rin ay naligaw ng landas. Nakakita ng pera, nagiging bulag. Ikaw ay nag-aakusa ng walang batayan. Hindi ako nagsasalita ng kalokohan. At wala ring problema ang mga sanggol ng dalawang asawang babae. Wala ring issue. Lahat ay si dalagang may impluensya sa kwento. Siya ang nagutos sa akin na gawin ito. Sabi niya, wala namang magche-check. Gusto lang niyang mag-away ang dalawang asawang babae. Para sa gamot na ito, nag-aaway sila ng todo. Ikatatlong Ginoo, kung hindi kayo naniniwala, maaari kayong mag-check. Maaari itong suriin. Kapatid ni Lin Chen. Ako, lumaki kaming dalawa mula pagkabata. Naniniwala ka sa akin, di ba? Ikatatlong Ginoo, wala namang natagpuan sa ospital. Ang record ng pagpaparehistro ni dalagang may impluensya sa kwento. Kapatid ni Lin Chen, ako, Liu Fangfei. Akala mo ba kami mga tao sa pamilya Lin ay mga tanga? Dahil si dalagang may impluensya sa kwento, ay sobrang mahilig tumakbo sa ospital. Kaya't magbuntis na, para sa isang maliit na sakit na kailangang ma-hospital ng 1 taon. Paano kung mabali ang buong katawan? 100 araw ang paghilom ng mga buto at kalamnan. Malayo pa ito, kaya't dapat mabali ang buto. Pagkatapos ay dapat na maayos ito bago mabali. Dapat talagang sa aming ospital ng pamilya Lin. Magtagal ng 1 taon. Kapatid ni Lin Chen, nagkamali ako. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Halika, tao. Kapatid ni Lin Chen. Kapatid ni Lin Chen, hindi ko na uulitin. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Kuya Lin Chen, Kuya Lin Shu. At ikaw pa. Hindi ka talaga karapat-dapat na manatili sa larangan ng medisina. Lumayas ka sa merkado mula ngayon. Huwag mo akong hayaang makita ka muli. Umalis ka. Oo. Ayon sa race ATA ng unang asawang babae, mag-produce ng batch ng progesterone. Ibenta ang mga ito sa presyo ng gastos. Sa mga buntis na nangangailangan. Siya ang ika-4 na Ginoo. Umalis tayong lahat. HMM. Abala ka, pupunta lang ako kumain. Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Sasamahan kita. Yun, umalis ka na. Ikaw, sumunod ka sa akin. Bakit mo ako dinala sa opisina? Uuwi na ako para kumain. Gutom na ako. Anong ginagawa mo? Ako ay buntis. Huwag kang makialam. Kagabi, pumunta ka sa aking silid-aralan. Ano talaga ang ginawa mo? Siya, hindi niya alam na nagbigay ako ng impormasyon tungkol sa lihim ng negosyo, di ba? Pero ibinalik ko na ang lahat sa dati. Wala namang makakapagsalita. Ano ang ikatatakot ko? Ako, tingnan. Magbasa at mag-aral para sa prenatal education. Ano pa ang magagawa? Hindi mo ito aaminin, di ba? Matigas ang dila, di ba? Ito ang binago mo. Ha, kaya pala ito ay disenyo. Napagulat mo ako.
Oo, ako nga. Kami na tulad ng mga designer. Hindi ko talaga matanggap ang ganitong mababang pagkakamali. Madaling gawin. Walang anuman. Talaga bang ikaw? Ang mga ito, pakicheck lahat. Ano sa tingin mo? Hindi maganda. Alam mo ako, ang proyekto na inaalagaan ko sa loob ng 3 buwan. Palat-palat ng higit sa 100 designer. Wala ni isa ang nasiyahan ako. Pero nang nakita ko ang mga binago mo, matapos ang disenyo, doon ko lang nalaman kung ano ang disenyo na gusto ko. Ano ang itsura. Ang mga ito, lahat ay binago mo. Hey, gusto mo bang makinig? Ano bang sinasabi mo? Nakasuot na ako tulad ng isang mataas na uri ng dalaga. Kailangan ko pang gumawa ng disenyo para sa iyo. Wala akong sakit sa isip, di ba? Anumang kondisyon, ikaw ang bahala. Totoo. Aha. Kaya, kailangan ko ang halagang ito. 10,000 bawat disenyo. Kailangan lang niya ng ganitong halaga. Para lang makapagtrabaho sa akin. Hindi ba siya sumusuko? Tumulong kay Wenlin na magnakaw ng lihim ng negosyo. Ang pagtatrabaho para sa akin ay dahilan lang para lumapit sa akin. Dahilan. Ayaw ko. Kaya, umalis na ako. Nakipagkasundo. Simulan na natin ngayon. Ikaw ang nagsabi na ikaw ang bahala sa kondisyon. Ngayon, ikaw na naman ang may seryosong mukha. Ikaw, may split personality ka ba? Kung hindi dahil sa pagkuha ng pera. Kasama ang pamilya namin, si Yoyo, sa pagtanda. Hindi ko naman ibibigay sa iyo ang trabaho. Si Lin Chen, ang taong mahilig sa detalye. Mamaya, tapusin ko lang ang larawan. Hindi mo naman sinasadya na maghanap ng dahilan para hindi ako bayaran, di ba? Ilagay ang isip sa paggawa ng larawan. Patuloy kitang babantayan. Naiintindihan ko na. Unang beses kong makita siya sa trabaho. Ang seryoso niya. Ang tindi ng kanyang focus. Hindi ko akalain na siya sa trabaho. Ang ganda niya. Talagang kumikislap siya. Ay, napagod ako. Mabuti na lang at hindi ako nagtrabaho ng mag-isa. Sa isang hapon, kumita ako ng 200,000. Makakapag-date na kami ni Yoyo para kumain ng masarap. Girl. Saan ka pumunta kaninang hapon? Tinawagan kita pero hindi mo sinagot. Abala ako. Oh, tama nga. May magandang balita akong sasabihin sa'yo. Ikaw muna, ikaw muna. Tingnan mo itong damit. Maganda ang damit na ito. Bakit parang magulo ito? Akala ko ay pumasok ako sa maling pinto. Kuya, sabi mo tayong dalawa. Araw-araw tayong nasa labas. Sila dalawa. Namimili, kumakain, naglalaro. Hindi ba ito medyo hindi patas? Kaya nilang tulungan si mama na manalo sa laro ng mahjong. Kaya mo ba? Huwag nang maglaro, umalis na tayo. Bumalik sa kwarto at matulog. Harangan mo ang aking liwanag. Anong oras na at hindi ka pa natutulog? Bilisan mong ipunin ang mga damit. Ikaw na ang mag-ipon. 你说 Ano ang gusto mong sabihin sa akin? Huwag maniwala sa mga nasa labas. Chismis. Wala akong ibang babae. Dahil pinakasalan kita, magiging responsable ako sa iyo. Oh, sige, maliligo na ako.
Huwag kang gumalaw. Naging ina na. Parent ay magulo. Mabait ba ang baby kamakailan? May nanakit ba sa'yo? Sila ay napakabait. Si Tian Tian. Ang pangalang ito. Bakit parang pamilyar ito? Lin Shu, ayaw ko nang mabuhay. Bago ako mamatay, gusto kong makita ka. Sige. May kailangan akong gawin, lalabas ako. Matulog ka na muna. Anong tinitingnan mo? Ang saya-saya mo naman. Bigyan mo ako ng isang basong tubig. Ay, ako ang buntis dito. Pinapagawa mo sa akin na ibuhos ang tubig para sa'yo. Isang basong tubig, 10,000. Sige, boss. Ang tubig mo mula ngayon ay akin na. Gusto ba ng ate ko ang mga abs ko? Si Song Jiao yun. Ganyan ka lang sa anak ko. Para bang pang-edukasyon sa bata, di ba? Sabi ko, isang kaibigan ko, ang nagbahagi sa akin. Naniniwala ka ba? Sa tingin mo, maniniwala ako. Anong masama sa pagtingin sa abs? Nagkamali lang ako. Lahat ng babae sa mundo ay nagkakamali rin. Huwag kang mag-exaggerate. Parang may katwiran ka ba? Hindi ka ba nasisiyahan sa iyong asawa? Kailangan mo pang humawak ng iba. Huwag kang magbula-bula. Kailan ba kita hinawakan? Tungkol sa hinawakan ko kagabi. Nakalimutan mo na ba? Tutulungan kitang alalahanin ang pakiramdam. Masarap bang hawakan? Ang gwapong may 8 pirasong abs. Halikan mo na ako. Hey, nag-sleep ka na ba? Anong nangyari? Si Lin Shu kanina lang. Tumanggap ako ng tawag mula kay si Tian Tian at umalis na ako. Siya ba ay tao sa libro? May alaala ka ba? Ay, sino si Tian Tian? Kapatid na lalaki, matalik na magkaibigan mula pagkabata. Oh, ang asawa mo ay matalik na magkaibigan mula pagkabata. Huwag mong sabihin na sinabi ko. Oh, naaalala ko na. Sila sa libro. Nagkakagulo ba sila? Matagal na panahon. Hintayin mo ako. Pag-usapan natin ito ng harapan. Anong ginagawa mo? Isang batang babae. Sa gitna ng gabi ay papunta sa akin. Tumakbo sa kwarto ng kapatid na lalaki. Naiintindihan mo ba? Ang kapatid mong lalaki, sa gitna ng gabi, iniwan ng isang buntis, para makipagkita sa matalik na magkaibigan mula pagkabata. Ang kapatid mong lalaki ay hindi marunong makisama. Ikaw. Anong ikaw? Hayop na bagay. Ako. Ay. Kapatid na lalaki Lin Shu, alam ko na darating ka. Sa puso mo ay, mayroon pa rin ako, di ba? Magandang araw, Ginang. Sino kayo? Ano ang gusto ninyong gawin? Ikaw ang nagsabing gusto mong magpakamatay. Bago ka mamatay, gusto mong makipagkita sa akin. Para sa kaligtasan. Oh, ang sinasabi ko ay tungkol sa aking kaligtasan. Nagdala ako ng doktor at nurse. Mayroon pang mga profesional na tagapag-record. Sama-sama tayong ihahatid ka sa iyong huling paglalakbay. Sige na. Ano? Hindi ba't sinabi mong magpapakamatay ka? Anong paraan? Mas mabilis mamatay sa hiwa ng pulso at mas eco-friendly pa. Abala ako, simulan na natin. Kuya Lin Shu, totoong gusto kita. Pero bakit? Mas pinili pang pakasalan si Lu Yuyu. Yung babae na yon. Babaeng nagbigay sa iyo ng bagay. Ayaw pang makasama ako. Akala mo si Lu Yuyu. Talagang totoo ang paibig sa iyo. Siya ay hindi kundi. Naghahanap lang ng iyong pera. Si Tian Tian, pinapaalala ko sa iyo. Kung palagi mong naiisip ang mang-insulto sa aking asawa para maghanap ng kamatayan, magiging masakit ang buhay mo. Kung ngayon, hindi mo pa gustong mamatay, uuwi na ako. Si Yuyu ay natutulog mag-isa. Medyo nag-aalala ako.
Talagang maghihiwalay ako. Magpatuloy ka. Pakiusap, sa susunod, huwag mong gamitin ang ganitong pangit na paraan para akitin ako. Missy, magpapakamatay ka pa ba? Umalis ka, umalis ka. Girl, sabi mo, hindi ka pa nga nakakaranas ng paibig. Kailangan nang ayusin ang isyu tungkol sa kabit ng asawa ko. May karanasan ako sa bagay na ito. Hilahin ang buhok o magbuhos ng kape. Kaya kung gawin ang alinman. Magsalita ka na. Sabihin mo, baka magpabagsak siya sa akin ng pera. Hayaan mo akong umalis kay Linshu. Ay nako, kaya ba't mas mabuti ang cheque? O mas mabuti ang cash? Bigla niya akong binigyan ng ganitong kalaking pera. Paano ko ito gugugulin? Kailangan bang magbayad ng buwis? Kailangan bang pumirma ng anuman? Mga kasunduan o katulad nito? Matagal na itong pinag-isipan. Ito ang iniisip mo. Siyempre, hindi ba't napagkasunduan na natin? Kalayaan sa pinansyal. Magkasama tayong magretiro. Saan ka makakakita ng mga lalaki? Ang mga kaibigan ay mapagkakatiwalaan. Tama ba? Huwag matakot, mga baby. Ang mommy ay mag-isa. Kaya niyang alagaan kayo ng mabuti. At nandyan pa si Tita Yunyon. Siya rin ay magmamahal sa inyo tulad ng mommy. Mahal kayo. Ay nako, huwag mo nang isipin ang mga iyon. Narinig ko, may isang lugar na makapagpapasaya sa mga babae. Isang masayang lugar. Gusto mo bang tingnan? Ngayon, medyo huli na, di ba? Bahala na. Kailangan natin ng ganitong namatay ang asawa at walang pakialam na asal. Tara, ate, dalhin kita para makita ang mga modelo. Hindi natutulog sa kalagitnaan ng gabi. Nagpapanggap na multo para takutin. Dapat itong sabihin. Ako na ang magtatanong sa'yo. Iniwan mo ang hipag sa bahay. Saan ka pumunta? Huwag makialam sa mga hindi mo alam. Ito ay hindi basta-basta makialam. Ito ay may kinalaman sa akin. Ang kaligayahan ng pamilya namin, ang Lin. Kailangan mong ipaliwanag ito sa akin. Pero na. Si Yuyu at ang mga kapatid ay nasa pagbubuntis. Paano mo ako dinala sa ganitong lugar? Hayaan kang palayain ang iyong puso. Sabihin mo na, ano ang iniisip mo tungkol kay si Tian Tian? Ano ba talaga ang nasa isip mo? Paano mo nalaman? Ano sa tingin mo? Tumawag sa iyo si Tian Tian. Narinig ito ng nakatatandang kapatid na babae. Ano ang nangyari sa kanya? Umiyak ba siya? Hindi naman. Si Song Jiaoyun ay pumunta para samahan siya. Sa oras na ito, siguro ay natutulog na. Si Song Jiaoyun. Bakit nandito siya? Bakit siya ganito kanerbiyos? Walang kahit kaunting estilo ng anak ng mayamang pamilya. Wala talaga. Dumating ang mga kapatid dito. Siguradong may dahilan. Hindi mo pwedeng. Nandyan din ang nakatatandang kapatid na babae. Nakakatandang kapatid na lalaki. Panatilihin ang estilo ng isang mayamang binata. Hindi ko pa siya nakikita kailanman. Ganito kabuhay na bahagi. Bilisan mo, bilisan mo. Guy, matagal na akong hindi na ako naging ganito kasaya. Pakiramdam ko ang buong mundo. Tayo lang dalawa. Kalma, parang talagang tayo na lang dalawa. Nasaan ang tao? Naalis ko na sila. Ano ang gagawin ni Guy? Walang anuman. Isang unggoy. May paraan ng pag-ugnay sa isang unggoy. Saka, iniwan kanya sa bahay. Nakipagkita siya sa kanyang kasintahan. Anong nangyari sa paglabas mo? Oo nga, ikaw naman. Wala na akong magagawa. Wala akong pakialam. Kaya pa ba niya akong ilubog sa baboy? Masaya ba? Kaninong ideya ito? Ako. Mukhang matatag kayo sa isa't isa. Anong karapatan mong sabihin si Yuyu ay hindi masaya? Dinala ko siya para maglibang. Anong nangyari? Hindi maganda ang pakiramdam.
Hindi ba't ikaw pumunta sa gitna ng gabi para makita ang kung sino? Si Tian Tian ay matamis o maalat. Iniwan mo si Yuyu mag-isa para makita si Tian Tian. Si Yuyu ay buntis na ngayon. Kailangan niya ng pangangalaga. Kung hindi mo siya aalagaan, ayos lang. Pero pinapahirapan mo pa siya. Bilang isang lalaki, paano mo magagawa ito? Ay, anong ginagawa mo? Hindi ko pa natatapos ang sinasabi ko. Anong ginagawa? Uminom ka ba? Kaya't ngayon, dapat akong gumanap bilang isang taong umiinom sa bar. Isang nagdadalamhating asawa. Para makaiwas, di ba? Pasensya na. Hindi ako dapat nandito sa ganitong lugar. Pero hayaan mo akong mag-isa. Nasa bahay lang. Iniisip ang aking lalaki. Kasama ang ibang babae. Mas masakit ito kaysa sa kamatayan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita guguluhin. Maaari mo akong bayaran. Hintayin mo akong manganak. Makikipaghiwalay na ako sa'yo. Uuwi na ako. Dapat ay makakalusot na ako. Pinayagan ba kitang umalis? Naiinggit ka ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Paano sa akin? Iba sa inaasahan. Wala akong inggit. Ako at si Tian Tian. Hindi ganong klaseng relasyon. Ikaw lang ang babae ko. Naiintindihan mo ba? Ito ang paliwanag para sa akin. O sabihin mo na lang, hindi ko kailanman naisip na makipaghiwalay sa'yo nang walang pahintulot ko. Huwag kang umalis sa tabi ko. Ganitong perpektong lalaki, hindi masama matulog kasama siya. Sandali lang, ganitong paraan. Baka hindi ito mabuti para sa sanggol. Gagawin kong mas magaan. Hindi pwede dito, may darating na tao. Kanina lang, nabili ko na ang lugar na ito. Nabili ko na. Ha? Bakit mo ginagastos ang perang ito? Ang ganda sana para sa akin. Gusto kong sumayaw sa hinaharap. Dito ka na lang sumayaw para makita ko. Okay ba? 好不好？ Mabuting kaibigan. Natulog lang ako sa kanya. Hindi naman ito pagtataksil sa'yo, di ba? Mag-relax ka. Hintayin mo akong makatulog ng mabuti. Makakasama pa rin kita. Magkasama tayong magretiro. Okay ka lang ba? 你没事吧？ Bakit ka nagmamaneho ng mabilis? Ayaw pa naming mamatay ng baby ko. Hindi ko akalain na mahalaga sa'yo ang buhay. Song Zhao yun. Bago ang kasal. Bakit hindi ko ito napansin? Isang kagalang-galang na anak ng pamilya Song. Napakamahilig mong maglibang. Hindi lang mga male models. Pumupunta ka sa mga ganitong lugar. Ikaw ang nalulugmok. Huwag magturo ng masama. Ang bata sa tiyan. Mga ganitong lugar. Paano ko malalaman? Nandoon ako sa mga ganitong lugar. Paano? Pwede kayong mga lalaki. Pero kami mga babae, hindi pwedeng pumunta. Huwag mo akong pakialaman. Double standard na aso. Sinabihan mo akong aso. Ikaw ang asawa ko. Wala akong pakialam. Sino ang may pakialam sa'yo? Ha? Si Ming. Naiintindihan ko na. Gusto mong ipasok ang walang silbing ex-boyfriend. Si Wenlin ang nag-aalaga sa'yo, di ba? Makipag-alyansa sa akin. Naabala ka tuloy. Naghahanap ka na ba ng tunay na paibig? Huwag mo akong kausapin ng may pangasar. Kailangan ko bang maghanap ng lalaki? Wala namang mabuting lalaki. Kung mabuti ka sa akin, mabuti ka talaga. Napakabuti mo. Walang kapantay. Ngayon, nahuli kita. Sino ang nakakaalam dati? Noong hindi ko nakita. Ilang beses mo na itong nilero. Marami na iyon. Ako ay isang Black Gold VIP. Sa susunod, banggitin mo ang pangalan ko. Maaari pa itong ma-discount. Itim na ginto. Sige, sige, sige. Ganito ang laro, ha? May iba ka pang bagay na niloloko ako. Ang scarf mo na ito. Talagang ayaw kong i-disenyo ito. Kinuha mo lang ito kay Tony. Sige na, ikaw. Hindi ko talaga gusto. Sobrang ayaw ko. At ang disenyo mo, wala akong gustong kahit isa. Maaari mong insultuhan ang aking pagkatao. Pero huwag mong insultuhan ang aking mga gawa, okay? Oh, maganda na ang iyong panlasa. Tingnan mo kung ano ang suot mo. Hindi mo ba kayang maintindihan ang tamang kombinasyon? Oh, at ang mga bib mo. Naniniwala ka ba sa Buddha? Araw-araw kang may suot na bib. Anong ginagawa mo? Hindi ka naman kumain ng kaunti. Anong pinapakita mong parang anak ng Beijing? Ako, pupunta na ako. Umalis ka. Ayaw ko nang makita ka ulit. E di ikaw na lang ang bumalik. Sira ulo. E di may sakit ako. Normal ka, normal ka. Sira ulo, tumahimik ka na. Magmaneho ka ng dahan-dahan.
Kasama ko ang isang buntis na hindi stable ang emosyon. Anong ingay yan? Ha? Nakumpirma na ang plano sa timog ng lungsod. Anong nangyari sa iyo, Ginoo? Wala. Umalis lang kagabi. Mahigit 30 kilometro ang layo. Mahigit 30 kilometro ang layo. Ang babaeng ito ay puno ng sigla. Ano ang ginagawa niya dito? Nakasakit siya kahapon. Si Lin Chen, yung siraulo. Hindi pa alam kung sa hinaharap, kung makakakuha pa ba mula sa kanya, makakakuha ng trabaho, o kaya ay pagbutihin ang profesional na kasanayan. Sa ganitong paraan, aalis sa pamilya ni Lin, at hindi mamamatay sa gutom. At iba pa, ang galing ng pagkakataon. Sige, dito ka magiging kalaguyo, di ba? Oh, naalala ko na. Ito ang dating siraulong ex-boyfriend ng orihinal na mayari. Hindi lang niya ginamit ang damdamin ng orihinal na mayari. Pinayagan ng orihinal na nakawin ang mga lihim ng Lin Group para kumita. Naubos pa ang dote ng orihinal na mayari. Ngayon ay ikaw mismo. Dumating sa pintuan. Tingnan mo kung paano kita aayusin. Oh, sakto lang ako. Kasama ang ilang kaibigan dito para kumain. Kung hindi, sabay na lang. Alam ko ang tanong na ito. Hindi ba't ito lang? Papabayarin ang orihinal na mayari. Umupo ka. Wenlin, ang swerte mo sa mga babae, ha? Pati mga may asawa ay nahulog sa'yo. At nagmamadaling bayaran ka. Talaga namang may paraan ka. Ganito ka kisendit sa akin. Pero sa lalaking ito, nagpakita ka ng interes. Ano bang katwiran ito? 4. Magpakalma ka, ikalawang binata. Narito tayo sa pampublikong lugar. Lumalaki ang gulo. Para sa iyo at sa misis. Walang sino man ang may mukha. Huwag kang magbiro. Servidor. Yun. Ano ang gusto mong kainin? Ikaw na ang pumili. Ito. At mayroon pang pahinang ito. Kailangan lahat. Talagang hindi ka nagkamali, misis ng pamilya Lin. Ano ang mahal? Ano ang mura? Ang isang bote ng alak na ito ay nagkakahalaga ng ilang libo. Sa isang upuan, bumili ng 10 bote. Kami ng mga kapatid. Swerte kami sa pagkain. Sa wakas, nandito si Wenlin. Dapat talagang maganda ang impresyon. Mag-enjoy kayong lahat sa pagkain at inumin. Huwag kang mag-atubiling makipag-ugnayan sa akin. Mag-relax ka. Ay nako, bigla akong naisip, may kailangan akong asikasuhin. Hindi na ako makikisama. Palem. Saan ka pupunta? Uuwi na ako. Hinahanap ako ng asawa ko. May problema ba? Bayaran mo muna ang bill bago ka umalis. Hindi ba ikaw ang nag-invite? Bakit ako ang dapat magbayad? Song Jiao yun, anong ibig mong sabihin? Dati, ikaw ang nagbayad. Pero ngayon, wala rin akong pera. Nagtataka ang asawa ko na ako'y nagnanakaw ng mga lihim ng negosyo. Ang aking bank card ay na-freeze na. Dapat sana. Gusto ko sanang humiram sa iyo. Talagang na-freeze mo. Ang bank card ng mayamang ginang. Ang babaeng ito ay may kakayahang magsalita ng walang katotohanan. Hindi maliit. Hindi. Wala kang pera. Bakit ka umorder ng ganitong kamahal na alak? Ang halaga ng alak na ito ay mahigit 10,000. Sino ang kayang gumastos ng ganito? Kaya pala, wala ka rin pera. Kung wala kang pera, bakit mo dinala ang mga taong ito dito para kumain? O di kaya'y humiram ka sa asawa mo. Nagmamalaki ka dito. Para bang pinapagawa mo ang asawa ko na maging tanga. Tumahimik ka. Alam mo rin na nakakahiya yan. Huwag ka nang bumalik sa akin. Ang asawa ko ay gwapo at mayaman. At mayroong 8 pang piraso ng abs. Mas magaling siya kaysa sa iyo. Bingi ako noon. Kaya ako napansin ka. Oo nga pala. Hindi ako tutulong sa'yo na magnakaw. Mga lihim ng negosyo ng Lin. Hindi mo kayang pangalagaan ang kumpanya. Kumuha ka na lang ng bakal na kawali. Magmakaawa sa ilalim ng tulay. Huwag mo akong istorbohin. Tinawag ng waiter siya para magbayad. Mabaho kang babae. Subukan mong umalis. Mga masamang babae. Subukan mong umalis. Ginoong Lin. Bakit ka nandito? Dumaan ako para sabihin sa'yo. Nalugi na ang pamilya Wen. Kailan nangyari yon? Bakit hindi ko alam? Ngayon. Hey, Itay.
Paano mo nagawang saktan ng pamilya Lin? Ngayon, ang negosyo natin. Ayaw nang magtagal. Bumalik ka na agad dito. Yung, binugbog mo siya ng sobra. Hayaan mong lagyan kita ng yelo. Bakit? Binugbog ko ang ex-boyfriend mo. Hindi ka ba nasasaktan? Sino ang nagsabi sa'yo? Siya na ang ex-boyfriend ko. Napakabobo ko ba? Heto, para sa'yo. Ang mga ito, lahat ay para sa akin. Para hindi ka magkalat ng chismis na sinabing pinigil ko ang ATM mo. Wala na akong mukha. Salamat. Napakabait mo sa akin. Ngayon alam mo na mabait ako sa'yo. At saka, yung scarf na ginawa mo para sa akin. Pareho pa sa aso namin. Suot ko pa rin. Nagpakitang gilas ako ng ilang araw. Grabe naman. Uuwi ako para sa'yo. Magandang disenyo. Okay ba? Kukuha lang ako ng tawag. Hey. Bababa ako. Malamig sa labas. Tumanggap ng tawag, tinanggihan ng tawag. Yun. Pagkatapos bumalik kagabi, hindi nag-away si Lin Chen sa'yo. Gusto ko sanang tanungin ka, bakit hindi ka umuwi kagabi? Anong ginawa sa'yo ni Lin Shu? Wala naman, may konti lang. Nagkakausap kayo. Ay nako, may ganitong magandang pagkakataon sa paligid. Hindi ka naman talo kahit natulog ka. Ikaw naman, anong balita? Kamusta kayo ni Lin Chen? Ano ang tinitingnan mo? Nakikinig ka ba sa akin? Ganon na lang. Anong ganon na lang? Sinasabi ko sa'yo, sabi sa libro. Mas mabuti na ako ngayon. Kung hindi ka naniniwala, subukan mo. Hindi. Anong libro ang tinitingnan mo? Anong nangyari? Maaari mo bang maglaan ng oras sa iyong hipag? Bigyan kami ng mag-asawa ng kaunting espasyo. Ano? Hindi mo ba kayang pakialaman ng asawa mo? Maaari mo bang ibigay sa akin? Mag-iwan ng kaunting dangal. Ako ang iyong nakababatang kapatid. Dapat mong malaman. Ano ang pinag-usapan nila? Magpapasalamat ka sa iyong hipag. Ano? Anong marami? What? Hindi na kita kakausapin. Lumabas si Lin Shu, naghang ako. Maganda ang kulay ng mukha mo ngayon. Maliit na buntis. Talagang maganda. Sa susunod, magiging malala ang pagduduwal. Sabihin mo lang sa akin anumang oras. Masaya akong tumulong. Bumaba tayo para kumain. Narinig niya. Ay nako, may ganitong magandang yaman sa paligid. Kahit natulog, hindi ka naman nalugi. Anong tinitingnan mo? Gutom na ako. Kung gutom ka, kumain ka na. Bakit mo ako tinitingnan? Ikaw. Gusto kong kumain kasama si Yuyu. Bakit ka na naman nagalit? Walang dahilan. Yung sinasabi mong pagkain, nandito lang. Ano bang alam mo?
Ito ang pinakamagandang lugar sa mundo. Pinakamaligayang lugar. Guayguay. Dito. Guayguay. Dito sa Guayguay, lahat ng gusto mong kainin. Saktong-sakto sa panlasa mo. Alam mo pa rin ako. Guayguay. Tingnan mo yung bata doon. Ang cute niya. Sabi mo, sa susunod, ang baby natin. Kaya ba, maging kasing cute niya. Siyempre, ang mga inaanak na babae at lalaki, lahat ay magiging kasing ganda mo. Hey, tingnan mo, maganda doon. Bakit hindi tayo magpicture? Sige, kasama ako, siguradong maganda ang kuha. Tara na. Kuya, ikaw, hindi ko pa kailanman nakakita ng ganitong tao. Iba siya. Ikaw ang nagsabi. Si Tian Tian. Siya ang aking childhood sweetheart. Yung sinabi ko kay Song Zhao yun. 宋昭云说的是 Sinong makakaalam na maririnig ito ng ate? At saka, yung si Tian Tian. Mula bata pa, palaging nakadikit sa'yo. Normal lang na ma-misunderstand. Kuya, hindi ka naman nagtatampo, di ba? Paano naman? May reward pa ako para sa'yo. Ang proyekto sa Lingang. Lingang. Hey, kailangan pa nating pumunta sa Africa. Oo nga, bagay na bagay sa'yo na mahilig makipag-usap. Ayoko pumunta. Nagdala pa siya sa akin ng lollipop. Ayoko naman ng matamis. Para sa'yo, napaka-sweet. Talagang matamis. Nasusunog ang lumang bahay. Sobrang nakakainis. Pareho silang para sa sarili. Papayat ka niyan. Lu Yuyu, Song Zhao yun. Bakit naman ang nanay ko ay naiinis? Nahulog sa sakit sa ospital. Ang saya-saya ninyo. Gusto kong ipakita sa inyo. Ang pamilya ay nagkawatak-watak. Kahit ako ang pinuno ng pamilya Lin. Pero isa lamang, ang may ganitong pangalan. Ngayon, ang pamilya Lin, pera at kapangyarihan, ay nasa kamay ni na Lin Shu at Lin Chen. Sa dalawang batang ito. Ako ay isa lamang, matandang bagay na nakabaon sa lupa, na walang magagawa. May mga tradisyon ng pamilya Lin. Ang mga miyembro ng pamilya ay maaaring makakuha ng bahagi. Ang dalawang ginoo ng pamilya Lin na dinadala sa kanilang tiyan ay maaaring may 5 anak. Kung sila ay lahat ay ligtas na isisilang. Gaano karaming pera ang dapat ibahagi? Kayo, handang ibigay. Narinig ko rin, ang dalawang magkapatid ng pamilya Lin, matapos nilang kunin ang negosyo. Ito ay seryosong pang-aapi sa inyong smuggling na negosyo. Kayo, ayaw nyo bang mag-higanti? Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Hindi ka naman isang malaking dilaw na bata. Maghapon at magdamag, ito ang pinapanood. Gusto mo ba ito? Hindi ako ang nanood. Naiintindihan ko. Hindi mo naman alam kung ano. Isang mature na babae. Medyo may mga hilig, normal lang iyon. Nauunawaan. Hey. Anong kamay? 干什么？ Tumahimik ka. Gusto kita. Pwede ba? Basta't nasa puso mo ako.
Isa ng malaking dilaw na bata. Mas mabuti pang patunayan ang katayuan na ito. Ang cute nito. Tingnan mo ito. Pwede itong gamitin ng mga lalaki at babae. Mukhang malapit na kayong manganak. Sa ganitong oras, ang maagang panganganak ay nagiging sanhi. Ang presyo ay maaaring nakamamatay. Huwag sisihin ng iba. Magandang araw sa inyo, mga bata pang asawa. Ikaw ay, ako ang pinuno ng Pamilya Lin. Kalihim ng buhay ng matandang tagapamahala ng Pamilya Lin. Matandang tagapamahala ng Pamilya Lin. Narinig ko na ang dalawang bata pang asawa. Malapit ng manganak. Sobrang saya. Gusto kong makilala ang dalawang bata pang asawa. Salamat sa kabutihan ng matandang tagapamahala. Sabi ng doktor, kami, maaaring manganak anumang oras. Hindi masyadong maginhawa na gumalaw ng basta-basta. Hintayin ang isang buwan ng bata. Kami ay personal na bibisita. Ang dalawang asawa ng mga pamangkin ay umiinom ng tsaa. Matandang tagapamahala, tinawag ninyo kami. Siguradong hindi lang para sa tsaa. Napakadali naman, di ba? Lahat ay abala. Kung may kailangan, sabihin nyo na. Ay nako, gusto ko ang ganito sa inyo. Tapat na ugali. Halika. Ano ang ibig sabihin nito? Mga patakaran ng Pamilya Lin. Lahat ng anak ng Pamilya Lin ay may karapatan sa bahagi. Pero kayong dalawa, isa ay para kay Lin Shu, nagdadala ng mga bagay at nagbubuntis. Isa ay narinig na nasa labas, kasama ang ibang mga ligaw na lalaki. Hindi malinaw. Ang ganitong babae, ang mga anak na isisilang, ay hindi karapat-dapat na maging anak ng Pamilya Lin. At lalong hindi karapat-dapat na tamasahin ang yaman ng Pamilya Lin. Ngayon, bilang pinuno ng angkan, inuutusan ko kayo, pirmahan ang kasunduang ito. Ano ang mangyayari kung hindi natin pipirmahan ito? Lumabag sa pinuno ng angkan, ay magdasal sa labas ng templo, hanggang sa maunawaan. Bakit sa labas ng templo? Mga patakaran ng Pamilya Lin, hindi maaaring pumasok ang mga babae sa templo. Ang panganay at pangalawang anak na lalaki, hindi maganda. Nawala ang dalawang asawa ng mga anak. Anong nangyari at nawala sila? Ang tsuper ay pumunta sa mall para sunduin ang bata pang asawa ng anak. Sinabi ng tindera sa kanya na ang bata pang asawa ng anak, siya ay sinundo ng isang grupo ng mga bodyguard. Si Yun at ang nakatatandang asawa. Malapit na siyang manganak. Ano ang gagawin ninyo tungkol dito? Agad na imbestigahan ang lahat ng surveillance sa buong lungsod. Dapat ay malaman ang kanilang kinaroroonan. Oo. Sila ay dalawang mahihinang babae. Isa, kung sakaling mapunta sila sa kamay ng masamang tao, ano ang dapat gawin? Noong bumagsak ang dinastiyang Qing, nakalimutan bang ipaalam sa'yo? Anong panahon na ba ito? Nandito ka pa at naglalaro sa akin. Ang ganitong sistema ng feudal na lipunan. Alam mo ba ang batas ng kasal? Hindi ka ba nag-aral ng batas ng mana? Gusto mo bang ipasok ka sa isang klase? Pagtuturo para sa mga hindi marunong magbasa. Kayo, ano bang klaseng katwiran ito? Naiintindihan mo ba ang katwiran? Hindi pinapayagan ang mga babae na pumasok sa dambana. Ang inyong bahay ay isang dambana, o isang banyo ng mga lalaki. Kapag kailangan ng mga handog, dumadating ang mga babae. Kapag kailangan maghain ng insenso, ang tao ay dumadating. Ang ganitong dobleng pamantayan, dapat mong maunawaan ito. Kayo, magmaneho ng mas mabilis. Si Lin Qingyuan, ang matandang iyon, smuggling ng droga at armas. Lahat ay hindi nakaligtas. Sa buong buhay, gumawa ng masama. Nakikita ko na siya ay, sa ngalan ng nakatatanda, isang mata ay buksan, isang mata ay isara. Ngayon ay naglakaslog na mangkidnap, ang aking dalawang manugang. Sila ay nagpa-check up kamakailan. Ang kanilang kalagayan ay hindi maganda. Si Yuyu ay may mababang asukal sa dugo. Si Zhao Yun ay may mataas na presyon ng dugo. Ano ang dapat gawin dito? Ako ay handa na. Si Lin Qingyuan sa mga nakaraang taon ay, mga ebidensya ng krimen ng grupo. Naglapaslog na galawin si Yun at ang aking hipag. Pinaabot ko sa kanya ang kanyang natitirang buhay sa pagkakulong. Yuyu, kailangan mong magpakatatag. Ang Lin Group ay para sa kanilang magkapatid. Ano ang kinalaman mo dito? Ang pera ng asawa ko ay para sa aking anak. Ano ang dahilan mo para hindi pumayag? Gusto mo bang ipamana sa asawa ko? Ang mana, para maging anak namin. Hindi naman kami interesado. Kayo. Matandang ginoo, huwag kang magkasakit. Ikaw, hindi ba ikaw ay naglalaro ng mahjong kasama namin? Yung si Miss Luo ba? Oo, ako nga.
Ang nanay ko ay nasaktan dahil sa inyo. Ngayon ay nasa ospital pa siya. Kung hindi dahil sa inyo, dalawang mapanirang tao, ang anak ng pamilya Lin ay magdadala ng 7 kabit ng tatay ko sa ospital. Galit ba sa nanay ko? Oh, naintindihan ko na. Gusto ko lang na maranasan ninyo ang lasa ng mapalayas. May mali ba? Ang nagloko ay ang tatay mo. Ang tatay mo ay nagtaksil sa nanay mo. Anong kinalaman namin dito? Bilang anak, hindi mo dapat sisihin ang tatay mo sa kanyang pagkakamali. Ipagtanggol ang karapatan ng nanay mo. Bakit ka nandito para maging gulo? Ayos ka lang ba? Hindi. Sinasabi mong siya ay gulo. Ano kami? Ay nako, huwag mo nang alalahanin ang mga detalye. Ano ang gagawin niya? Ay nako, mahal na manugang. Ayos lang kayong dalawa. Nanay, okay lang kami. Okay lang ba? Yun. Huwag kang matakot. Nandito ako. Lin Qingyuan. Dahil ikaw ang pinuno ng pamilya, palagi kitang pinapabayaan. Pero kung saktan mo ang pamilya ko, huwag mong sisihin ako kung ako'y maging malupit. Dalhin mo ako sa istasyon ng pulis. Bitawan mo ako. Ikaw. Pero, sandali lang. Parang ako. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Malapit na akong manganak. Oyo, huwag kang matakot. Yun, huwag kang kabahan. Ginoo, inihanda namin para sa 2 batang asawa. Naghanda kami ng mga silid panganganak. Ayaw kong mapaghiwalay sa'yo. Ako rin. Gusto kong manganak kasama ka. Suportado kita, guway-guway. Hindi ba kayong ganito? Asawa, pakiusap. Ayaw kong mapaghiwalay sa aking guway-guway. Yun. Tumahimik ka na. Sige, makinig tayo sa kanila. Manganak tayong sabay. SPO 216:40. Bakit sobrang sakit? Matandang asawa. Ito ay mga contraction. Normal lang ito. Hindi na kaya ng asawa ko. Kaunting sakit. Mag-isip kayo ng solusyon. Agad na ihanda ang pain relief pump. Yun. Masakit ba? Maari bang dagdagan ang paggamit ng pain pump? Bigyan siya ng mas marami. Asawa, natatakot ako. Huwag kang matakot. Nandito lang ako para samahan ka. Masakit. Malapit ng manganak ang malaking asawa. Naririnig mo ba ako? Halika, huminga ng malalim. Ikaw ang pinakamagaling. Kaya mo yan. Yuyu, patuloy kitang sasamahan. Huwag matakot. Magtiis ka lang. Bakit ang sakit nito? Mag-isip ka na ng solusyon. May isa nang lumabas. Lalaki ito. Ang galing, Yuyu. Ikaw ay naging ina na. May isa pang darating. Yuyu, gaano pa katagal? Malapit na. Patuloy lang sa pag-push. Malaking asawa. Hawakan natin ng mabuti. Kung matagal, may epekto ito sa bata. Masakit. Bilisin mo, manganak na ang aking asawa. Lin Chen, ikaw ang matanda. Hindi na ako manganak muli. 再不生了。 Ikalawang asawa, lumabas na ang iyong unang sanggol. Lalaki rin ito. Ikalawang ginoo, tingnan mo. Umalis ka. Gusto ko lang ang aking yun. May isa pa. Masakit. Bakit ang sakit nito? May isa pa na ayaw na namin. Lin Shu, tumahimik ka na. Ang sakit. Lumabas na. Isang babae. Batang asawa ng anak. Parehong malusog ang 2 sanggol. Yun. Magpakatatag ka. Nanganak na ako. Hey, naglalaro ng mahjong. Ay, hindi na ako maglalaro. Ginang, Zhang, hindi mo alam. Ang 5 kong apo. Napakaraming abala. Wala nang oras para sa mahjong. Nakausap na. Kuya, umiiyak ang bunso mo. Kakabigay ko lang ng gatas. Maliwanag na ang panganay mo ang umiiyak. Nandito ang panganay. Huwag kang umiyak. Sa mundo, tanging ang ina ang mabuti. Kayong dalawa. Dati, ikaw ang una. Ang batang may kapangyarihan sa Haicheng. Ngayon, natatakot na kahit sa pag-iyak ng bata. Ama na nag-aalaga sa bahay. Itay, ako at kuya kahapon. Kakatapos lang ng operasyon sa pag-iwas sa pagbubuntis. Kami sa pamilya Lin. Ito na lang ang mga kayamanan namin. Paano ito magiging maayos kung hindi ito aalagaan ng mabuti? Operasyon sa pag-iwas sa pagbubuntis. Bakit hindi mo sinabi ang ganitong malaking bagay? Ito ay tungkol sa mag-asawa. Anong pakialam mo dito?
Bakit mo pinapansin ang lahat ng ito? Tanging mga babae lamang ang nakakaalam ng hirap ng mga anak. Ang dalawang anak kong lalaki. Sa wakas, alam na ang sakit ng asawa. Mabait ba ang baby? Oo, nakakain ba ng maayos ang baby? Bakit ka bumaba at tumingin? Baby, hindi ko alam kung titingnan ng asawa mo. Ayos na ba? Paano naman ako? Mas mabuti na ito. Tara na, saan ka pupunta? Natutunan kong maglaro ng mahjong. Ngayon ay ako na ang walang talo na Diyos ng ibon. Nanay, nandito ako. Tiyak na mananalo ka. Magandang paglalakbay. Bantayan mo, matanda. Hoy, hey, 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 hey. Hoy, hoy. Hindi, hindi.